Mga kapatid, mga kaibigan at ang aking minamahal na mga katunggali, dito tayo sa taong malapit na mamatay. Ano ba ang utos sa Biblia, turo sa Biblia sa taong malapit na mamatay? Una, dito sa Biblia, nagsasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, sinasabi dito, all scripture, all lahat, is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Yan ang Biblia. Profitable for doctrine, reproof, correction, and instruction in righteousness. Alam mo mga kapatid, sa Proverbs 31 verse 6 to 7, sinasabi dito, okay, give strong drink into him that is ready to perish, and wine into those that be of heavy hearts. Tagalog, bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw, at ng alak ang mapanglaw sa loob. 7. Okay? Let him drink and forget his poverty and remember his misery no more. Tagalog, uminom siya at limutin niya ang kanyang kahirapan at huwag nang alalahanin pa ang kanyang karalitaan. No, dito sa English Standard Version, strong drink. Dito naman sa New American Standard Version, intoxicating. Okay, ang term intoxicating. Sa Good News Bible, alcohol. Bino, ang taong malapit na mamatay, bigyan ng bino. At saka yung heavy-hearted ang person na iyan ay painumin para mawala ang problema. Ganun pala ang mga Kristiyano. Nga maraming mga Kristiyano dyan ka mga lasingero. Oh, pag may problema, inom. Ang iba naman ay, imagine, kayo kung malapit na yung mamatay ang tatay nyo, kapatid nyo, malapit na mamatay. Naghingalo na. Kaya ninyo itong sundin? Painumin ninyo ang iyong kapatid, ang inyong tatay or uncle malapit na mamatay? Painumin ninyo ng alcohol? Painumin ninyo ng liquor? Painumin ninyo ng strong drink? Or bino man lang? Yung malapit na mamatay? Kaya ninyo? At sinong gumagawa nun? Dapat kayo, pastor, mangunguna nito. Ministro, kayo mangunguna nito. Padre, ang malapit na mamatay, dapat doon iwali ninyo sa simbahan na sino malapit na mamatay kamag-anak ninyo, painumin niyo ng bino dahil turo ito ng Diyos, dahil ang Biblia nagsasabi. Nagsasabi ang Biblia, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yon, isigaw ninyo mga pare, leader of the church, na painumin ninyo ng alak, bino, ang kanyang sakupan nyo. Mga parokya ninyo, painumin nyo ng bino. Kung sila'y malapit na mamatay, kung sila'y naghihingalo, painumin nyo ng strong drink, alcohol, liquor, ang malapit na mamatay. At dagdag pa, hindi lang yung malapit na mamatay, ang painumin. Okay? Sa Proverbs 31 verse 7, let him drink and forget his poverty and remember his misery no more. Uminom siya at limutin niya ang kanyang kahirapan at huwag nang alalahanin pa ang kanyang karalitaan. Huwag niyang alalahanin pa ang kanyang karalitaan. Hirap-hirap. Inom ka, lalaklak mo. Bakit? Utos ng Diyos eh. Ang Diyos nag-utos dito eh. For righteousness eh. Yan ba, mga kapatid? Common sense. Yan ba'y salita ng Diyos? Yan ba'y salita ng propeta? Yan ba? Sino ngayon sa buong mundo, doktor or mga pastor, religious leaders nagsasabi, nagmimensahe na painumin ninyo ang inyong naghihingalo? Kung marong naghingalo, painumin ninyo. Gandang turo sa Biblia.
At sino mang mayroon talagang mabigat na bigat ng problema, inom kayo ng bino. Laklak kayo ng bino. Oh, utos pala ng Diyos yan. Maraming salamat mga kapatid. Kayo na, sundin niyo yan.